assurance lang po nitong lake seeding ngayong araw sa Laguna? Ilan po yung fisher folks na makikinabang dito? Binanggit naman kanina yun. Pwede, Rod, can I have you answer for the specifics? Si Jim. We have a total of 35,500 fisher folks in the lakeshore. It doubled basically because in the 60s it was just 17,000. So we have more to take care of now. And we're doing now through we organize pharmacy or the Fisheries and Agricultural Management Cooperative, and we're giving them support to be able to enrich further their livelihood sources. Sir, follow up lang po. Wala na daw po tayong fuel subsidy for the farmers and fisher folks. May announce tayo parang 2 billion farm inputs, kasama po yung fisher folk doon sa inputs. Pininiwanag natin na hindi ganun kadali. Unlike kunyari sa bus transport, jeepney transports at tricycles, merong prangkisa identified. Dito po pag yung meron yung bomba ng patubig kunyari magsasaka siya o yung gagamit na krudo para dito sa ating mga bangka, wala hong prangkisa, hindi hong ganun katindi registration. So part na ginagawa ng DE ngayon, matagal na ginagawa, meaning in the last month or so, yung paglilista ng lahat, yung parang may inventory, in-announce sa ating kahapon yung sa, so in effect may mapping for this entire sector, sino kabilang, saan nakatalaga, anong nangingisda ba, nagtatanim ba, kung nagtatanim, kung tinatanim, kung nangingisda, anong inuulit. Yung nila nabanggit ni Jim Cabrera, no? Pero doon sa fisher folk dito, di ba yung potable water supply issue para sa Maynila? So sa lawak po nito, lawak ng Laguna, ang dami ho nilang ginagawa. What is the program? DISCO? Yes, sir. World Bank supported. World Bank supported DISCO. Tinuturuan ako para hindi magdagdag ng basura yung tinatapon yung kanilang materials recovery program amongst others sa components. Sila rin naglilista ng lahat ng mga potential na factories na discharge dito sa lawak. So, hindi lang yung pagpapadami ng islang makukuha ng ating mga isda, pero pati na rin yung kalidad ng tubig dito, function at trabaho. At kailangan bigyan natin ng pag-unawa sa lawak ng lawa kung gaano kahirap yung trabaho kailangan. So may assurance po na nandun yung tulong ng pamahalaan para sa kanila? Importante ho kasi directed yung assistance. Ibig sabihin po nun, sino ba may pangangailangan? Paano natin ihatid? Ayaw natin magkaroon ng maraming leakages. Yung bang hindi kasali, bigla na lang nakipila at sila nakinabang na nakawawa yung sektor na dapat na mamatulungan. So sinisigurado lang natin tulad nung ginawa doon sa tricycle, sa jeeps, no, na talagang nakatiyak na mapunta doon sa may pangangailangan at natulungan yung kabuuan ng lipunan. Thank you, sir. Okay, Royce, Siban, Channel 5. Good morning, Mr. President. Morning. May we know the details of your meeting with the Chinese Defense Minister yesterday, and were you able to discuss yung latest bullying incident sa Lead Bank? Yung napag-usapan nila, may agreement naman sila. Mula nung umaga nakausap ang ating Department of National Defense kung saan pinagkasunduan na dapat mas agaran tinatawag na komunikasyon para ma-avoid nga yung tensions. Ngayon, for instance, ay sa mga aeroplano, yung jets na nag-overfly ng ating space. Ang problema doon, nabanggit nga, na hindi ma-identify sa layo nila yung sa taas ng pagkalipad. Tapos kung titignan nga natin, yung in-assess rin, tinanong ko sa ating Department of National Defense, meron ba silang airstrips na capable na magpalipad ng fighters para punta doon sa area niyan. So hindi na-establish conclusively na galing ba sa China to. So mahirap naman yata nag-aakusa tayo na hindi ganun kaklaro na siya kanila aeroplano yan. Pero binanggit na nga, yung insidente sa Lead Bank na pag-usapan na po yun sa kay Ambassador Liu, medyo matagal-tagal na, inulit-ulit natin ang focus natin, interest natin, mapayaman yung buong ASEAN, buong rehin natin, ASEAN muna, no? At kasama yung ating mga trading partners, kailangan nakafocus tayo sa pag-ebong ng ating mga ekonomiya para lalong bababa yung kailangan na para magkanya-kanyahan yung may tension. Kailangan din parati yung pananaw, yung pag-aangat ng lahat kaysa nangihilan. So, sumangayon po sila at iparawating sa kanilang mga sa state leadership pag sinabi lang term. So, palagi ko naman ho, napababa natin yung potential na tension. At sa totoo lang po, nireview natin, hindi naman po parating, parang sandahin natin sa parating buhay. Bisa naunawa. Natin kung bakit meron silang pinunta na particular na hakbang. Conscious rin ho sila siguro naman na ayaw palakihin yung mga tension na pwede mangyari.
Princess Province. Mr. President, how about yung report na merong mga nakita na Chinese military garrisons within the Calayan Island Group? Ano pong... Masyado tayo nagsisensationalize. Palagay ko mag-Google search ka, matagal na po nandun yung nasa Mischief Reef. If I'm not mistaken, kasi mahirap na kasi ang maliwanag po dito, in the 70s, I think we claimed Mischief Reef. No? At subsequent to that, I'm not sure at what particular point in time, sometime in the 90s, doon tinayuan at doon ay mga debate sa Mutual Defense Treaty. No? Pero yung as to new structures, wala po tayong report na may bagong structures. Medyo matagal-tagal na po yung structures na nakatayo dyan. So pag sinabihan tinayo ng garrison, ang dating po doon bago. Yung bago, parang pinalalaki yung problema. Parang sa garrison, military po nga wala. Meron ifatol, baka may claim silang weather station doon. But we will have to check that and verify that. But not on the portions that we have already occupied and claimed. So last na lang, Senate President Enrile said na tama na raw yung pagpapalaki natin sa issue ng mga bullying incident na yun kasi parang admittedly, wala naman talaga tayong laban sa pwersa ng China. What can you say about it? Well, tama po yun, no? Pero at the same time, that was part of the dialogue. Sabi ko, pag may nagkakaroon ng ganitong insidente, does it not parang promote the arms race that is happening within the region? When there's an arms race, yung potential for conflict hindi ba tumataas? Sino na kinabang nun? Tapos sabi ko sana, yung we might not have the capabilities now, but that might force us to increase our capabilities also. So nilabanan natin sa kanila, yung mga bagong mga equipment na parating at dumating at darating pa para sa ating sandatana sa kapulisan, ay meant para matugunan yung pangangailangan natin dito. For instance, ano po niyo, ilang beses ko na nabanggit, 36,000 nautical miles ang binabantayan natin, meron tayong 132 ships, no? Medyo ang hirap pong bantayan itong ships ng ating Navy, yung ating kalawak-lawak na coastline. Pag meron tayong pangangailangan ng airlift, no? 29 na lang yata yung UE natin. At yung UE medyo may limited rin na coverage yun. So may mga at least dalawa na long-range helicopters na makakuha natin, especially for search and rescue. Yung Hamilton-class cutter na galing sa Amerika ay na-turnover na sa atin formally. At palagay ko, papalaot na yun by August. Okay, last two question. Arlene from Veritas. Good morning po, Mr. President. Arlene Pingal po ng Radio Veritas 846. Sir, tanong ko lang po, paano po matutulungan ng mga mahihirap na taga Rizal na maging member ng PhilHealth? At ano pa ang kayang ibigay na tulong kalusugan para sa mga pamilyang walang trabaho? Yung PhilHealth po kasi, ang target natin universal health coverage. Ang ibig sabihin po nun, yung 4.6 million na living below the poverty line, na member na rin po ng CCT, or at least kalahati po nun ng member ng CCT, mas marami yung dapat ma-enroll sa PhilHealth. Kahapon, hindi ko maalala actually kung kailan po na ibanggit to, pero sa PhilHealth po nung isang araw, binanggit po nila, nalalakihan pa yung pwedeng bayaran ng PhilHealth, parang dodoble, para 70% ng bill for the most marginal patients. No? Ngayon, yung may nalaan po tayong almost, sorry ko alam po na itatanungin, dinala ko yung number. Gusto ko maging precise pero parang 3.8 billion ang tanda mo. Kung kamali akong konti, pasensya na po, no? Pero roughly around that figure, idinagdag natin para mas maraming ma-enroll. So dito ko, no? Yung DSWD, may tinatawag na National Household Targeting System. Survey yun, hinahanap ko sino yung talagang pinakakapos sa ating mga kababayan at sila ang magiging membro ng Conditional Cash Transfer Program at saka nito enrollment sa PhilHealth. Talagang kumauna po yung Universal PhilHealth enrollment bago yung 4.6 million families nung CCT. Okay, last question. Rico de Veradera, UNTV. Good afternoon, sir. Good morning, sir. Isa po sa problema ng mga mangingisda ay kakulangan sa gamit sa pangisda. Paano po natin sila matutulungan dito? At maging yung pong mga farmers po natin ay kulang sila, humingi sila ng irrigation system. Paano ang ating pwedeng maitulong sa kanila? Yung irrigation system po, meron 12 billion na nakalaan sa budget. Patatapos po ito by half, middle part of next year. Yung irrigation systems po kinukumpuni bago isasaayos. Kabuuan po ng epekto, mga 1.56 million tons of palay ang tinataya mga harvest natin dagdag dahil sa irrigation system na yan.
Yung 1.56 million tons, sa labas po yung 1.014 million tons rice. Okay, so, siguro yung irrigation system ang magdudulot ng greater productivity na kung saan yung inaangkat natin dating 1.3 million tons of rice every year, may kumpiyansa tayo na at least by 2012, no, magiging mga 286,000 tons na lang. So yung halos 1.1 million na inaangkat dati o kailangan parati angkitin, hindi na kailangan. Sa bakit nangyari yun? Dumagdag yung production ng ating mga magsasaka. Ngayon po, umangat na, kung ako nagkakamali, 14 o 15% yung ani sa tinatawag ng dry season. No? Medyo record raw po yun. So, siguro yung anong gagawin natin, palagay ko ang tama sagot doon, ginagawa na po natin na tulungan yung magsasaka, madagdagan yung kanyang ani, madagdagan yung kanyang kita, pati na po yung post-harvest kinukumpun yan. So, ulitin ko na po, no? Nung naglabas tayo ng Pantawid Pasada, meron din po sumunod doon, pero problema lang ako, yung datos, yung inventaryo na sino magsasaka, sino ang mangingisda, saan sila nakatalaga, ilan ba yung permanenteng nandiyan sa hanap-buhay nila. Kahapon po sa agrikultura rin, meron tayong Dawat Saka Awards, malabing 4 pong inawardan na talagang pambihira yung mga nagawa nila sa kanilang mga lupain. Gusto natin maging ehemplo sila ng iba pa. So, ulitin ko na po, no? Hindi ho gagawin, ginagawa na po. At parati kung kada nakikita kami Secretary Alcala, kaya kita naman po niya, wala sa dito, nasa field po siya. So, sabi kay Secretary Alcala, nag-compute ako doon sa mga datos na binigay mo, mukhang dapat yata mapaagay ang ating self-sufficiency, lalo na sa rice, bago 20. Ang pangako po niya kasi 2013. Baka ho sa 2012, tapos na yung problema. This year po, ang inaangkat natin, 860,000. Naangkat na po natin yan. Pero yung 860,000, may tinatawag na home buffer, roughly about 260,000. Tayo po kasi dinadalo ng bagyo. 23 bagyo kada taon. No? So maski tama yung pagtanim mo, tama yung irrigation system mo, tama yung pag-abono mo, tama lahat. Pero pag nag-ani ka, sumabay yung bagyo, tapos yung ani mo maganda. So may buffer na rin tayo. So, nulit ko sa kanya, ito ba 1.3 million dati? 600 lang ang tingin nyo ngayon. Ginawa mo po ang 860 para may konting buffer. Sigurado ba tayo dyan? Maski sumasunod-sunuran tayo. Sabi niya, gano'n kataas ang kumpiyansa niya. Nakakayanin na to at hindi tayo kukulangin ng bigas para sa ating mga buwan. Okay. Diba? One question, sir. What will you be discussing with Jeric Acosta this afternoon? Will it be a deal so as it make Pahe and Acosta both happy with the arrangement? Una ho, Neric Acosta, hindi ho Jeric. Neric Rizal. Pangalawa po, deal. Bakit kami magta-transaction? Hindi ko yata maintindihan yung tanong nyo. Ito parang imamatch lahat ng mga taong may talento na magiging kapakinabang sa lipunan at ilalagay sila sa yung kaukulang posisyon na makakadulot ng pinakamataas na pakinabang sa taong bayan. So wala akong, ano ba ito, yung pag nagdi-deal ho tayo, parang normally parito yung implication ng katagal yun. Okay, thank you Mr. President. Thank you. Maraming salamat.